I am attorney Sharina Quintanilla Raz. I am representing Sandro Mulak. We actually have a letter of regret explaining his absence for today. It is known naman na Sandro has just undergone something that has inflicted emotional and psychological trauma. So he is not in the mental and emotional state to be attending a hearing now. And actually, the NBI is currently conducting psychological and emotional assessment on him. So it's not really advisable for him to be present right now. But yeah, the father is here. Do you have a medical certificate to prove it? Do you have a medical certificate to prove it? The NBI, Justify his absence. the NBI is also here. No, I'm asking you if you have a medical certificate coming from a doctor. Right now, Honorable Senator, we don't have. How can you determine that he is not physically or mentally fit to attend this hearing? That is something, Your Honor, that was the recommendation of the psychologists of the Yes, NBI. this committee needs the medical certificate for him to be excused. I would defer to the NBI on that, Your Honor. Perhaps if you do not have any medical certificate to prove that he is unfit to attend this hearing, fair is fair. We will also have to subpoena him. Your Honor, I hope you also understand, Your Honor, what he just went through. And Yes, I understand. That's why I'm asking for a medical certificate coming from a qualified physician. I would defer to the NBI on that, Your Honor, because they're the ones conducting the psychological. NBI are and not emotional doctors. assessment. They have a psychiatrist. Give it to me. Attorney Marie Catherine Nolasco Villegas. Illescas po. Villesca. Illescas po. Illescas. Yes, sir. Good morning po, Your Honor. Right closer to your Noon pong nagpunta si Mr. Sandro Mulak sa aming opisina, minabuti po namin na magkaroon siya ng psychological examination para malaman kung fit makapagbigay ng statement sa aming tanggapan. Base naman po sa naging findings ng aming Behavioral Science Division, although fit siya, mentally fit siya para magbigay sa amin ng statement, he was advised na rekomenda po ng aming tanggapan ng aming Behavioral Science Division na from him to cease from using his social media accounts and limit his public exposure as it may exacerbate his symptoms po. So, nililimit po yung kanyang pagsalita sa publiko po. Advice po ng aming Behavioral Science Division. Yun po yung sa Behavioral Science Division po namin. Yun po yung nag-analyze ng kanyang. But he was mentally fit when he gave sworn statements. Fit naman po siya para magbigay ng statement sa amin, sir. Yeah. Do you think he's physically fit or mentally fit to attend this hearing? Right now? Right now po, pwede hong magkaroon ng implication sa kanya kasi every time na nire-relate po ang mga ganyang sitwasyon ay nagkakaroon ng epekto po dun sa tao po. So, as much as possible, nililimit po yung kanyang exposure sa mga ganitong mga paglalakad ng mga nangyari po. Next week, pwede na siya? Actually po, we have to refer po to dun sa aming BSD kasi he's still undergoing po ng mental evaluation. Patuloy pa rin pong meron siyang mental evaluation na ginagawa. Okay, I withdraw my motion to issue a subpoena ad testificandum against Mr. Sandro Mulak. Meron po tayong pag-withdraw, so wala na po yun. Maging kalmado na po kayo at pati si pare kong ninyo. Namumutla ka na to, gusto mong tubig. Pare ko, kasama mo ang alam mo namang artista din kami. At medyo gusto ko, pare okay ka ba na umattend ngayon? Gusto mo pa blood pressure o sa edad natin pare talagang kailangan na natin ginagawa yun. Okay ka pare?
Okay. Maybe, Mr. Chair, baka Opo. gusto niyang, do you have Magsabi, any opo. opening Statement? remark or statement? Ba't pagkatapos mo, kikilalanin ko lang Okay. kung baka may tanong na po kayo o okay na po. Mr. Opo. Chair, meron bang opening statement si Mr. At ninyo. Mulak? Oo. You have a Pare opening ko, may statement? gusto ka ba sabihin? Pakilayo nga muna po yung pagkain sa kanya. Salamat, Sen. Pinatawa mo ako. Magandang tanghali po pala sa inyo lahat. Ako po si Angelo Jose Rocha Mulak, o mas kilala sa pangalang Nino Mulak. I have been in this industry for 50 years now. Ako po ay 52 years old, pero nagsimula po ako nung ako po ay 2.5. Kaya halos buong buhay ko po ay inilaan ko na sa industriyang ito. At hindi naman po siguro lingid sa kaalaman ng karamihan. Ang pamilya ko po ay talagang dito rin umiikot ang mundo sa industriyang ito, no? Ang aking ama ay si Alexander Mulak, na isang producer. At siya rin po ay naging chairman ng Philippine Movie Producers Association na nag-design ng scaling system ng sharing ng sinihan at ng producer. Yun po yung naging kanyang ambag sa industriyang ito, no? Ang aking nanay ay isang artista rin. At si Amalia Fuentes po ay siguro po ay kinilalang Queen of Philippine Movies. So, si Aga Mulak, si Arlene Mulak, Almira Mulak, si Alonzo Mulak, si Atasha, si Andres. Talagang dito umiikot yung mundo ng mga Mulak. Bilang ama, I may not have been a good husband, you know. I may not have tried my best to be a good husband, but I can proudly say that I did my best, or I did my best to be a good father sa abot ng aking makakaya. Yung mga anak namin, tinuruan namin maging magalang, maging marespeto. Si Sandro, nung nagsabi siya sa akin na gusto niya mag-artista, sabi ko, sige, pero hindi kita tutulungan. Alam niyo, minsan yan, sinabi ko sa kanya yan, hindi kita tutulungan, wala akong tinawagan na kahit sino na para makapasok siya sa industriya. Nalaman ko na lang, nag-audition na siya. At nagulat na lang ako, isang araw, biglang sinabi niya pa, natanggap ako ng Sparkle, nakuha siya ng Sparkle. So, proud naman ako na pinagdaanan niya yung gano'n. Na alam ko, katulad ng ating mahal na Senador Robin Padilla, dumaan din sa ganyang, sa pagiging stuntman, di ba? Kahit na may kotse siya, pagka may taping siya, sumasabay siya sa service, para walang special treatment. Ganun kababa yung loob ni Sandro. Very neat, very tahimik. At saka sobrang mahal niya talaga yung trabaho niya. Kaya talaga ako nasaktan nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung kinakwento niya sa akin, yung ginawa sa kanya, lalo na si Jojo Lones po, katrabaho namin ni Sensa, walang matigas na pulis sa madaling na misis. Siya po yung head writer namin at sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Pag kami, mga events kami, ako pa yung unang lumalapit sa kanya. At Sir Jojo pa nga ang tawag ko sa kanya, di ba? Alam mo naman yun. Kaya, hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung isa naman, hindi ko naman siya kilala. Kailangan ko lang siya nakilala nung nangyari na yung insidente. Pero,
sobrang sama ko ng loob ko talaga kay Jojo Lones. Kung makita niyo lang po yung anak ko talaga. Kung paano niya kinuwento sa akin. Tapos nalaman ko pala, bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya muna sa kapatid niya, si Alonso Mulak, na dating child star din. Sabi sa akin niya, Alonso, sinibento siya na po yan na sabi ko, ay bro, sana wag mangyari sa inyo, nangyari sa akin. Sa kanya kasi ulo sinabi ni Sandro, yun nangyari. Kasi sa akin, yun. Nakakasama na lang talaga ng loob dahil kung kaya na lang gawin sa hindi ko naman po binubuhat yung aming bangko pero sa isang pamilya na talagang malaki na naging contribution sa industriyang ito. What more sa iba? What more sa mga baguhan? Hindi ko naman sinasabi talagang may ginawan sila na iba pero di po ba kung nakaya na lang gawin sa isang pamilya na talagang may pundasyon na sa industriya ito, what more sa iba? Kasi ngayon, binabaliktad pa nila yung sitwasyon. Hindi ko sinasabing GMA, binabaliktad nila Jojo at ni Richard yung nangyari sa mga comments nila, sa mga press release nila. Yun lang, nakakasama na loob na kung sino pa yung may sala. Yun pa yung nagagawang magbaliktad na storya. Kahit sino naman sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman. Para kay Sandro. Ngayon po, right now, he's undergoing counseling. Di po na banggit ng NBI, pero nandun po si Sandro ngayon sa NBI, sa Behavioral Science. Right now, he's undergoing counseling. Yun na po.